Anong reaksyon mo sa na-share na kwentong Jollibee? Yung original ha? Ang dami na rin kasing na-share na iba-ibang version. Yung ibang kwento, appreciation sa kanilang mga partner. Actually, same din naman sa akin. Pero eto ha, itong realidad, hindi laging masaya, hindi laging smooth, minsan mainis, minsan may tampuhan, pero at least andyan pa rin siya. Same context din pala yung ikakwento ko, same sa original story. Ito yung panahon na nanganak ako. Actually, na-CS ako. Overdue na nga si baby, kaya kinakailangan ko talagang operahan. Isang linggo pa kami nagstay sa hospital pagkatapos. Actually, umabot ka ng 150,000 plus ang bill namin. 8 a.m. pa lang nasa hospital na ako. Yun yung oras sa pinapunta ko ng aking OP or ni Doc. Pero 2 p.m. na ako na CS. Siguro may mga pinuntahan pa siyang pasyente. Pagkatapos ng procedure, grabe yung panginig ng buong katawan ko dahil sa epekto ng anesthesia. Ramdam na ramdam ko pa rin yun kahit pagkatapos na or natapos na. Halos magagabi na nung nadala ko sa private room kasi pinapa-subside nga yung epekto ng anesthesia. Naku, magkastos talaga sa private pero hindi ako magre-reklamo dahil mas na-appreciate ko yung maayos na serbisyo nila. Kasi alam ko kung nasa public ako, baka iba ang naging karanasan ko. Lalo yung mga naging emosyon na naramdaman ko. May mga kaibigan kasi ako nagkwento sa akin na kapag sa public ka, parang nakakalimutan na ang dignidad na pasyente. May mga nanay pa nga daw na halos wala ng boses dahil di sila pinapansin at minsan parang kinukondena pa sila dahil wala nga silang pambayad o libre. Pero sa totoo lang ha, trabaho ng bawat medical staff na magkaroon or magserbisyo ng maayos, bayad man o libre. Tao pa rin kami. Back to the story. So gabi na nun, pwede na akong kumain since malapit ang Jollibee sa ospital. Bumili ng pagkain ng asawa ko, hindi lang para sa aming dalawa, kundi para na rin kay mama at papa na dumalaw para kamustahin kami ni baby. Halos ilang araw din ako nasa ospital, alagang-alaga ko ng asawa ko. Siya ang naglilinis sa tahi ko, siya ang umaakay sa akin papuntang CR na sobrang sakit pag pumatayo, grabe. Siya rin ang nag-ayos ng kama ko. Hindi man siya agad marunong, kailangan ko pa kasi siyang i-guide kung paano gagawin, pero at least ginagawa pa rin niya. Ginagawa niya yun ng buong puso. Minsan hindi kailangan ng grand gesture. Minsan yung simpleng pag-alalay, pag-abot ng pagkain o pag-aalaga sa'yo habang mahina ka, yun na yun ang love. Yun na yung foundation ng matibay na relasyon. Sa ganitong mga simpleng bagay, natuto tayong kumapit. Kumapit ng mahigpit, hindi dahil perfect ang lahat, kundi dahil pinili nyo ang isa't isa kahit hindi madali ang lahat.